Kamusta mga Kapinoms TV? Sa panahon ngayon, hindi na lang basta libangan ang paggawa ng videos. Isa na itong multimillion industry na kayang magpabago ng buhay. Mula sa simpleng pag-upload ng content, ang ilan sa mga vlogger sa Pilipinas ay nakabuo na sarili nilang mga negosyo, brand empires at milyong-milyong followers. Pero ang tanong, sino nga ba ang tunay na pinakamalakas kumita sa mundo ng vlogging ngayong 2026? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalakas kumitang vlogger sa Pilipinas base sa pinagsamang kita mula sa YouTube AdSense, brand endorsements at kanilang mga negosyo. Hindi ito paninira, kundi isang pagbibigay liwanag sa kung paano nila naabot ang ganitong antas ng tagumpay. Siguradong may mga pangalan kang inaasahan pero baka may ilan ding magugulat ka. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Niana Guerrero. Sa ikasampung pwesto ay si Niana Guerrero, isa sa pinakakilalang content creator sa Pilipinas na may global reach. Hindi siya tulad ng ibang vloggers na nakapokus lang sa local audience. Ang lakas niya ay nasa international market. Dahil sa kanyang dance videos na consistent na nagva-viral sa platforms tulad ng YouTube at TikTok, nakakakuha siya ng milyong-milyong views mula sa iba't ibang bansa. Ayon sa data mula sa Social Blade at engagement trackers tulad ng Fabicon, ang kanyang estimated monthly income ay nasa 3 million pesos hanggang 8 million pesos pataas at malaking bahagi nito ay galing sa USD-based monetization na mas mataas ang CPM kumpara sa local ads. Ang isa pang dahilan kung bakit malakas kumita si Niana ay ang kanyang brand appeal sa global companies. Hindi lang siya influencer, isa siyang international personality. Nakapag-collaborate siya sa iba't ibang global brands at artists tulad din na J-Hope ng BTS at Lisa ng Blackpink na nagpapataas ng kanyang market value. Sa industriya ng content creation, ang pagkakaroon ng worldwide audience ay isang malaking advantage dahil mas mataas ang bayad ng international advertisers. Kaya kahit hindi siya palaging nagpo-post ng traditional vlogs, ang bawat content niya ay may mataas na earning potential. Bukod dito, ang consistency at relatability ng kanyang content ang susi sa kanyang tagumpay. Simple ang format, sayaw, banding moments, at fun challenges. Pero dahil authentic ito, patok sa masa. Hindi siya heavily reliant sa controversy o drama kaya nananatili siyang brand safe at attractive sa advertisers. Sa isang industriya na mabilis magbago, ang kanyang clean image at global influence ang dahilan kung bakit patuloy siyang kabilang sa pinakamalalakas kumitang vlogger sa bansa. Number 9, Small Laude. Sa ikasyam na pwesto ay si Small Laude, isang vlogger na nagpapatunay na hindi kailangang maging kontrobersyal para kumita ng malaki. Kilala siya sa kanyang luxury lifestyle content mula sa mansion tours, high-end shopping halls, hanggang sa kanyang daily life bilang isang socialite. Kahit hindi siya kasindami ng subscribers ng iba, ang kanyang estimated monthly income ay nasa 3 million pesos hanggang 9 million pesos pataas ay bunga ng kanyang premium audience at high-value brand partnerships. Ang sekreto sa likod ng kanyang kita ay tinatawag na high CPM niche. Dahil ang kanyang viewers ay kadalasang may purchasing power, mas mahal ang ads na lumalabas sa kanyang videos. Ibig sabihin, kahit mas kaunti ang views kumpara sa ibang vloggers, mas malaki naman ang bayad per view. Dagdag pa rito, ang kanyang partnerships ay kadalasang mula sa luxury brands, jewelry, real estate, at high-end fashion na may mas mataas na talent fees. Hindi rin matatawaran ang kanyang personality bilang content creator. Ang kanyang pagiging candid, funny, at minsan ay over the top ay nagiging dahilan kung bakit patok siya sa masa. Pinagsasama niya ang aspirational lifestyle at entertainment na bihirang makita sa ibang vloggers. Sa ganitong paraan, nagiging unique ang kanyang brand, isang kombinasyon ng yaman at relatability na patuloy na humahatak ng viewers at advertisers. Number 8, Tony Fowler. Sa ikawalong pwesto ay si Tony Fowler, isang vlogger na kilala sa kanyang matapang at walang preno na content. Siya ang utak sa likod ng Toro Family na naging viral dahil sa kanyang reality style na videos na puno ng drama, intriga at emosyon.
Ayon sa mga analytic platforms, ang kanyang estimated monthly earnings ay nasa 4 million pesos hanggang 10 million pesos pataas na nagmumula hindi lang sa YouTube kundi pati na rin sa kanyang iba't ibang negosyo. Isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng kita ni Tony ay ang kanyang brand empire. Mayroon siyang Torre Cafe, Torre Skin, at iba pang ventures na ginagamit ang kanyang platform para i-promote. Sa marketing perspective, napaka-epektibo nito dahil direkta niya naaabot ang kanyang audience. Ang bawat vlog ay hindi lang entertainment, kundi isang advertisement na rin na nagdudulot ng tuloy-tuloy na kita. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang kanyang content ay may kasamang kontrobersya. Ngunit sa mundo ng social media, ang atensyon ay katumbas ng kita. Ang kanyang kakayahang mag-generate ng buzz at engagement ang dahilan kung bakit nananatili siyang relevant. Sa kabila ng kritisismo, ang kanyang business strategy at loyal fanbase ang nagpapatunay na isa siya sa pinakamalalakas kumita sa industriya ng vlogging sa Pilipinas. Number 7. Alex Gonzaga Morada. Sa ikapitong pwesto ay si Alex Gonzaga Morada, isang mainstream celebrity na matagumpay na nag-transition sa mundo ng vlogging. Ang kanyang estimated monthly income ay nasa 5 million pesos hanggang 11 million pesos pataas na nagmumula sa kombinasyon ng YouTube revenue, TV appearances, pelikula at endorsements. Dahil sa kanyang established career sa entertainment industry, may built-in audience na siya bago pa man siya sumabak sa digital content. Ang isa sa kanyang pinakamalaking advantage ay ang kanyang versatility. Kaya niyang pagsamahin ang traditional media at digital platforms na nagbibigay sa kanya ng mas maraming income streams. Bukod sa kanyang YouTube channel, isa rin siya sa mga paboritong kunin na malalaking brands para sa endorsements. Ang kanyang wholesome at comedic personality ay akma sa mass audience kaya malakas ang kanyang appeal sa advertisers. Sa kabila ng kompetisyon sa vlogging industry, nananatili siyang relevant dahil sa kanyang authenticity. Ang kanyang content ay madalas umiikot sa family, faith at humor, mga temang madaling makarelate ang mga Pilipino. Hindi siya umaasa sa shock value o kontrobersya, kundi sa genuine connection sa kanyang viewers. Ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang kumikita ng malaki at nananatiling isa sa top vloggers sa bansa. Number 6. Gavin Kapinpin, Sir Gavin. Sa ika-6 na pwesto ay si Gavin Kapinpin, na mas kilala bilang Sir Gavin, isa sa pinakamabilis umangat na vlogger sa Pilipinas. Sa kabila ng mas maikling panahon sa industriya kumpara sa iba, nakapagtala siya ng estimated monthly income na nasa 5 million pesos hanggang 12 million pesos pataas. Ang kanyang lakas ay nasa engagement. Halos bawat video niya ay nagiging viral, na nagreresulta sa mataas na ad revenue at sponsor interest. Ang kanyang content ay simple ngunit highly effective. Madalas itong nakatuon sa relatable humor, social experiments at viral trends na madaling i-share. Dahil dito, mabilis lumaki ang kanyang audience at naging paborito siya ng mga brands na naghahanap ng mataas na engagement rates. Sa digital marketing, mas mahalaga minsan ang engagement kaysa sa subscriber count at dito siya nangingibabaw. Hindi rin nagpahuli si Sir Gavin sa aspeto ng negosyo. Ang kanyang merchandise line na The Professor ay patuloy na nagsosold out sa mga e-commerce platforms na nagpapakita ng lakas ng kanyang fanbase. Sa kombinasyon ng viral content, strong branding at smart business moves, malinaw kung bakit siya kabilang sa top earners sa vlogging industry ngayong 2026. Number 5. Zainab Harake. Sa ika-5 pwesto ay si Zainab Harake, isa sa pinaka-influential na female vlogger sa Pilipinas. Ang kanyang estimated monthly income ay nasa 6 million pesos hanggang 15 million pesos pataas, batay sa kombinasyon ng YouTube AdSense, brand deals at sponsored content. Kilala si Zainab sa kanyang emotional at relatable content, mula sa family life hanggang sa personal struggles na siyang dahilan kung bakit malalim ang koneksyon niya sa kanyang audience. Dahil dito, hindi lang views ang nakukuha niya, kundi loyalty na isang mahalagang factor sa long-term earning. Isa sa pinakamalaking dahilan ng kanyang mataas na kita ay ang kanyang premium talent fee sa endorsements. Dahil sa kanyang celebrity level influence, isa siya sa pinaka-in-demand na muka ng mga major brands sa Pilipinas.
lalo na sa beauty, lifestyle at mobile apps. Ayon sa industry estimates, ang singil niya sa isang brand collaboration ay maaaring umabot sa milyon kada campaign. Sa digital era, ang ganitong klaseng influence ay katumbas ng napakalaking halaga. Bukod dito, ang kanyang authenticity ang nagpapanatili ng kanyang relevance. Hindi siya natatakot ipakita ang kanyang tunay na buhay, kasama ang mga ups and downs na lalong nagpapalapit sa kanya sa kanyang viewers. Sa isang industriya na puno ng scripted content, ang kanyang pagiging totoo ang nagiging edge niya. Ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalago bilang content creator at nananatiling isa sa pinakamalakas kumita sa bansa. Number 4, Kong TV, Lincoln Velasquez. Sa ika-4 na pwesto ay si Kong TV o Lincoln Velasquez, ang leader ng sikat na grupong Team Payaman. Ang kanyang estimated monthly income ay nasa 7 million pesos hanggang 18 million pesos pataas na nagmumula hindi lamang sa YouTube kundi pati sa malalaking brand endorsements, events at merchandise sales. Bilang isa sa mga pioneers ng Filipino vlogging, malaki ang naitulong niya sa paghubog ng industriya sa bansa. Ang isa sa kanyang pinakamalaking asset ay ang Team Payaman brand. Hindi lang ito isang grupo ng vloggers, isa itong movement na may sariling ecosystem ng content creators, negosyo at events. Ang kanilang Team Payaman Fair, halimbawa, ay isang malaking event na kumikita ng milyong-milyong piso mula sa ticket sales at brand sponsorships. Dagdag pa rito ang kanilang merchandise lines na patok sa fans. Sa kabila ng kanyang tagumpay na tinatamasa, nananatili siyang grounded at relatable na siyang dahilan kung bakit loyal ang kanyang fanbase. Ang kanyang humor, creativity at authenticity ang patuloy na humahatak ng views at engagement. Sa isang industriya na mabilis magbago, si Kong TV ay nananatiling relevant. Isang patunay ng kanyang husay bilang content creator at entrepreneur. Number 3, V. Cortez Velasquez. Sa ikatlong pwesto ay si V. Cortez Velasquez na hindi lamang isang vlogger kundi isang ganap na business mogul. Ang kanyang estimated monthly income ay nasa 8 million pesos hanggang 20 million pesos pataas at malaking bahagi nito ay nagmumula sa kanyang sariling kumpanya, ang V-Line Group of Companies. Sa halip na umasa lang sa AdSense, ginamit niya ang kanyang platform para magtayo ng isang malawak na business empire. Ang V-Line ay binubuo ng iba't ibang ventures tulad ng cosmetics, clothing, media at franchising. Ang kanyang YouTube channel ay nagsisilbing marketing machine para sa kanyang mga produkto na nagbibigay sa kanya ng consistent at scalable income. Sa ganitong setup, hindi siya dependent sa algorithm ng YouTube. May sarili siyang ecosystem ng kita. Bukod sa kanyang negosyo, malakas din ang kanyang personal brand. Ang kanyang pagiging relatable at transparent sa kanyang journey from ordinary content creator to successful entrepreneur ay nagbibigay inspirasyon sa marami. Ito ang dahilan kung bakit hindi lang siya sinusubaybayan bilang vlogger, kundi bilang isang role model sa negosyo. Sa kombinasyon ng content at commerce, malinaw kung bakit kabilang siya sa top earners sa Pilipinas. Number 2, Ivana Alawi. Sa ikalawang pwesto ay si Ivana Alawi, isa sa pinakasikat at pinaka-influential na vlogger sa bansa. Ang kanyang estimated monthly income ay nasa 10 million pesos hanggang 25 million pesos pataas na nagmumula sa YouTube AdSense, high-value endorsements at kanyang sariling negosyo. Sa dami ng kanyang subscribers at views, isa siya sa may pinakamalaking reach sa Philippine YouTube. Ngunit ang tunay na lakas ni Ivana ay nasa labas ng YouTube. Isa siya sa pinaka-in-demand na brand ambassador ng mga global at local companies kabilang ang e-commerce giants at beauty brands. Ang kanyang sariling skincare line na Ivana Skin ay isa ring malaking source ng income na patuloy na lumalago dahil sa kanyang massive influence. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nananatili siyang relatable sa kanyang audience. Ang kanyang content ay kadalasang umiikot sa family, pranks at acts of kindness, mga temang madaling makakonek ang viewers. Ang kombinasyon ng mass appeal, strong branding at business acumen ang dahilan kung bakit siya patuloy na nangunguna sa industriya. Number 1, Raffy Tulfo. Raffy Tulfo in action. Sa pinakaunang pwesto ay si Raffy Tulfo, ang tinaguriang King of Philippine YouTube.
Ang kanyang estimated monthly income ay nasa 15 million pesos hanggang 45 million pesos pataas na siyang pinakamataas sa lahat ng vlogger sa bansa. Ang kanyang channel na Raffy Tulfo in Action ay patuloy na nangunguna sa views dahil sa kanyang public service content na araw-araw inaabangan ng milyong-milyong Pilipino. Ang kanyang success ay nakaugat sa consistency at relevance ng kanyang content. Araw-araw siyang naglalabas ng videos na tumatalakay sa totoong problema ng mga tao, mula sa legal disputes hanggang sa family issues. Dahil dito, mataas ang watch time at engagement ng kanyang channel na direktang nagtatranslate sa mas malaking AdSense revenue. Bukod sa YouTube, mayroon din siyang kita mula sa kanyang radyo at TV programs, pati na rin sa iba pang media ventures. Ang kanyang brand ay hindi lamang isang channel kundi isang institusyon ng public service. Sa kombinasyon ng massive audience, consistent uploads at multi-platform presence, walang duda kung bakit siya ang nangunguna bilang pinakamalakas kumitang vlogger sa Pilipinas ngayon 2026. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamalakas kumitang vlogger sa Pilipinas ngayon 2026. Sa huli, makikita natin na ang pagiging top vlogger ay hindi lang nasusukat sa dami ng subscribers o views. Mas mahalaga ang consistency, tamang branding at ang kakayahang gawing negosyo ang kanilang influence. Ang mga pangalan sa listahang ito ay patunay na ang content creation ay isa ng seryosong industriya na kaya makipagsabayan sa tradisyonal na negosyo. Kapansin-pansin din na karamihan sa kanila ay hindi lang umaasa sa YouTube. May sarili silang produkto, kumpanya at iba't ibang pinagkukunan ng kita. Ibig sabihin, ang tunay na skreto sa likod ng kanilang yaman ay diversification, isang leksyon na maaaring matutunan ng sino mang gustong pumasok sa mundo ng digital content. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Kung ikaw ang gagawa ng sarili mong channel, anong klaseng content ang pipiliin mo para maging susunod na milyonaryong vlogger sa Pilipinas? Pinapanood nyo ba ang mga nabanggit natin sa ating listahan? At sa tingin mo, sino ang dapat mapasama o mawala sa listahang ito? I-comment mo sa baba ang opinion mo para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para mas updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.